Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Senador Marcoleta, meron ng pasabog kontra Sona. Halaka, totoo kaya ito? Sa ganang mamamayan, may pasabog na ikagugulat nyo. Matindi po itong biradang ito mga kababayan. Nako po, Sona ni BBM. Talagang umani ng sari-saring mura. Talagang puro sapak ang inabot mga kababayan. Isa pong kilalang personalidad. Talagang pinatikim ng mura si Dayunyor. Halaka mga kababayan ko. Bali-balita po talaga ito. Si Marcoleta ay lalabas na. Nako, sabay daw sila ni Tatay Digong dito. Nako po, ito kaya ay totoo. Pakinggan po natin mga kababayan ang pasabog ng saganang mamamayan bago natin ipakita ang pasabog ng angkor na si Ka Nelson at si Ka Jenso Barzaga. Panoorin muna natin itong pasabog ni ate. Ang pangalan niya si Alona. Nako po, talagang binira si BBM dito. Kumbaga parang suntok ni Pacman na pag tinamaan ka, talagang hindi lang mahihilo ka. Ang gising mo na, umaga na. Ito po mga kababayan ko, nasaan na ang bayot? Sayang ang bayot. Magugulat kayo mga kababayan. Kung ano-ano yung mga kanyang panaginip, mga racket-racket. Sa tindi ng kanyang pangarap, lumutang na. Bumahana ng sobra sa Metro Manila. May parakit-rakit pa. Alam nyo ba itong si Erwin Tuplok mga kababayan? Talagang binubudol ang taong bayan. Akala niya siguro puro mga bobo at tanga ang mga Pilipino. Sabihin ba naman niya sa kanyang interview mga kababayan, hinaharang daw ng minority ang pag-iimbestiga ng flood control? Nako po, totoo kaya ito mga kababayan? O sila mismo ang ayaw? Kasi sinabi na hindi na pwedeng imbestigahan So dito mga kababayan, grabe ang pangbubudol ni Tuplok. So eto na mga kababayan, magugulat po kayo. Nako po, 10 murang inabot ni Dayunyor dito. Isa pong matinding banat po ito. Na ayon sa Ombudsman, at dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang ina mo, wag kami bangag. Hindi nyo kami mauuto ni Boying. Ginagawa nyo kaming mga estupido talaga. Feeling nyo talaga mga bobo kami. Nung 1 taon nyo pa sinasabi yan. Ngayon naman ang banat nyo, malapit ng hainan ng kaso. Malapit na, so hindi nyo pa rin kinakasuhan ng putang inang yan. Putang ina ka. Darating ang araw ng paglilitis. Darating ang araw na mananagot ka sa kasalanan mo sa bayan, hayop ka. Putang ina ka, sa sinabi mo niya na malapit ng hainan. Malapit pa lang, hahainan pa lang. Putang ina mo, nakagigil ka. Okay? Dahil sa sinabi mong yan, para mo na rin inamin na totoo yung sinabi ng mga marino. Yung mga marino na halos sirain nyo yung dignidad dahil sa kadidinay sa kanilang mga testimonya. But pangag, hindi lang si Martin Romualdez ang kinanta ng mga marino. Mananagot ka rin dahil ikaw ang isa sa main character sa istorya ng flood control corruption, gago. Magpasalamat ka, hawak mo ang Kongres at ang Senado. Dahil kung hindi, kalaboso kang tarantado ka. Tulad tayo sa totoo. Magnanakaw ka. Ikaw ang leader. Sino bang pumirma sa GAA? Kahit na mag-insert ng sandamakmak ang Congress at ang Senate, still, ikaw ang last say. Ikaw ang may final say. Hindi ka pwedeng makawala dito sa isyong ito. Nagkataon lang talaga na pati ang mga men in uniform, hawak mo rin sa leg dahil sa perang ipinamigay mo sa kanila. Kaya wala kakampi ang taong bayan Hindi ka mapalaya sa pwesto mo dyan sa Malacanang kasi ang men in uniform na inaasahan naming magpoprotekta sa mamamayan at sa bayan,
hindi nakikiisa sa amin. Naniniwala ba talaga kayo? O ayan mga kababayan ko, si Alona 0130. Isa pong magaling na political vlogger po ito. Talagang binira, binanatan at pinatikim ng mura, libu-libong mura ang inabot ni Dayunyor. Kasi nga mga kababayan, sinabi niya na naghahanda na daw na si Tamba iimbestigahan na daw. Nakita nyo, ang tagal niya nang sinasabi yan mga kababayan. Nung nakaraan pa ito, na sinasabi niya, December 15, may mahuhuli na mga kawatan dito, mga opisyal. Pagkalipas ng December 15, sinabi na naman ni Boying, hindi na sila aabutan ng Pasko, ng Noche Buena. Hindi na sila makakatikim ng pansit, palabok, at spaghetti, one-piece chicken. Naka-naka mga kababayan, pagdating ng bagong taon, hindi na sila aabutan ng bagong taon. Hindi na sila magpapaputok ng libintador. Kahit pa sinturon ni Judas, hindi na sila makakapagsaya dahil sa loob ng kulungan, doon na sila aabutan ng bagong taon. 11:59 pa lang nandun na sila sa rehas. Doon na sila magbabagong taon at talagang mabubulok sa kulungan. Aba, nakanakang mga kababayan ang nakulong. Si Marcoleta, si Jinggoy, si Mike Defensor. Ngayon, tinatrabaho si Cayetano. Maski yung abogado ng mga Marines na si Attorney Levito Baligod, may warrant of arrest na. So ngayon mga kababayan, pinangako na naman ni Dayunyor na yung kanyang pinsan ay hindi daw niya aabsueltuhin. Papaimbestigahan pa lang mga kababayan ko, nakita nyo. Pero si Marcoleta, nakakulong, pero lalaya na. Yan ang sabi ng mga balita. O ituloy natin. Paano sumabog sa galit si Miss Alona Vlog? Nako po, ang tindi nitong mga murang ito. Hindi na ilagan ni Dayunyor. Talagang mura at bugbog ang inabot. Natutuluyan niya? Yung pinsan niya? Naniniwala kayo? Yung sa totoo lang? Putang ina, bangag, pag tinuluyan mo yung pinsan mo, ikakanta ka niyan. Pera na lang kung ipapategi mo yan. Diba? Pera na lang kung ipapategi mo yan. Pero kung bubuhayin mo si Martin Romualdez, ikakanta ka niyan. Dahil katulad ng sinabi niya, hindi siya papayag na maiwan mag-isa. Isasama niya ang mga dapat isama. Sinabi rin niya na hindi niya ito magagawa mag-isa. Tama. Ikaw bangag ang pumirma. Ikaw ang presidente. Ikaw lahat ang may final say. So lahat ng korupsyon sa bawat ahensya ng pamahalaan, lahat yan aprobado mo. Putang ina ka, wag mo kaming lokoy. Tapos sasabihin mo, hindi ka presidente ng pamilya mo o ng kaibigan mo, presidente ka ng Pilipinas. Ulol, hindi namin madama na meron kaming presidente dahil sa sobrang hirap na dinadanas ng bansa ng Pilipino. Putang ina mo. Ayub ka, inuuto mo na naman kami. Tarantado, hindi kami naniniwala na tutuluyan mo si Martin dahil pag tinuluyan mo yan, todas ka din. Ayan mga kababayan ko, matindi po itong pasabog na ito. Hindi kinaya ni Mimi M. Dayunyor ang mga mura na pinakawalan ni Miss Alona. Ang tindi mga kababayan. Ang tindi nito. Naku po, tindi talaga. Ito pa, pakinggan nyo po ito. Matindi itong pasabog ni... Sa mga Pilipinong Tignan nyo po ito ha, may pasabog si ano dito. Check nga natin. Ito po. Check natin ay may pasabog ito. Tignan nyo po ha. investigasyon ng flood control sa Blue Ribbon Committee, hindi na. Tinuldukan na ng Pangulo sa kanyang SONA. Ang sabi niya, hinahayaan na niya ang ombudsman na umusig sa mga may kasalanan sa flood control. Klaro yun Parang nag-order na ang president. Susunod yan ang Senado. Siyempre,
O ngayon, hindi na natin malalaman yung kay Pangandaman, Traigib Olaybar, kay Bersamin, o, di ba? Yung mga maleta, kung tumanggap ba talaga ang Pangulo, paano yung mga text message na yun, wala na. Hindi na. Bakit? Kasi ang ombudsman na mag-iimbestiga. At ang isasagot lang ng ombudsman, susundan namin where the evidence leads us. O, kita nyo mga kababayan ko. Ayan po ang mga pasabog na tila budol ang sinasabi ni Dayunyor. Kaya mura ang inabot. Tapos racket-racket pa. Hindi nga marisolba yung mga project ng flood control ni Nanakaw. Baka naman racket yan na pangungurakot. Racket-racket pa. Hindi nga makagawa ng maayos na education dito sa Pilipinas. Hindi rin makapagpatayo ng mga ayos na mga infrastruktura. Di ba mga kababayan? Tapos dito, racket-racket pa. Ano yun? Lumulutang ng isip. Yan ang sinasabi ng mga tao. Ngayon po, eto. May pasabog po ang Net25. Magugulat kayo dito. Eto na. Ang pasabog. Nako po, Senador Marcoleta. Ilalabas na di umano. Nako, totoo kaya ito? Nako, nagkaigit-igit na yung mga loyalista dito. Yung mga pinklawan at mga loyalistang bugok. Di ba pag DDS, sinasabi nyo, DD shit. Tapos sinasabi nyo pag DDS, mga bobo daw, hindi daw nag-iisip. Sino kaya ang hindi nag-iisip sa atin? Yun yung sabi ng mga kababayan natin na sumusuporta po kay Senador Marcoleta at sumusuporta po sa pagiging makatwiran ni Senador Alan Cayetano. So ngayon, kayo yung mga bobolista, pinkilista, mga bendalosta, mga mangkanorista. Diba mga kababayan ko? Ituloy natin ito. May pasabog dito. Nako, Senador Marcoleta. July 29 ang kanyang kaarawan. Nako po, bubuksan na ang presohan para makalaya. Totoo kaya ito? Ito pong pasabog ng Net25. Meron kaya silang babanggitin? Ito po. Panoorin nyo po ha, panoorin nyo. Lalo na, disclaimer po ha. Yung mga bobolista na tangalista, makinig, panoorin ng mabuti. Magkomento ng maayos, hindi yung pang bobong komento na walang alam at walang laman ng utak, okay? Panoorin ng maraming beses, intindihin ang mga sinasabi natin. Ang bali-balita si Senador Marcoleta, makakalaya na. Iiyak na yung mga bobolista at tangalista. Ito ng pasabog natin. Magugulat kayo dito. Nga po, para bagang ang ibinabadya nito ay nagpapaalaala, oy, huwag niyong kalimutan ng ang mga binabaha dahil po sa iskandalo ng flood control. Ayan. Ayan. Mukhang tuloy na tuloy naman Jen. Yun na nga, ang Pangulong Bongbong din hindi nalimutan. Alin? Ang kanyang tinura noong fourth zona. Ano ba yung sinabi niyo nung nakarang zona? Ay, bigyan nalaman dito sa mga bahana ito, mahiya naman kayo. Pambungad na pambungad pa lang. Niyari agad si Insan. Racket-racket. Sabi niya, ready na po ang patong at isa pang patong na kaso laban po sa dating speaker. Masakit man sa kanyang loob sapagkat yun ay kanyang insan, pero hindi daw po siya presidente ng kanyang kaibigan, ng kanyang kamag-anak, kundi siya po ay presidente ng buong bansa, Nelson. Ayun. At ang sabi naman ng kanyang insan, masakit din sa akin Para sila nasaktan pala. Oo. Masakit. Pero tinatanggap ko na dapat tayo dumaan sa tamang proseso. Yan. Pero ngayon pa lang, may kolatilya ha? Uh-huh. Ano ba yung kolatilya?
kondisyon? Hindi, parang pahabol na pananalita. pahabol na, Oh. PS, I love you. Parang gano'n. Oo. Ang sabi niya ay, Mabigat. sa pagkakaalam ko, wala akong anumang ginawang labag sa batas. Yun na nga. Yun. May denial. Wala siyang nilabag sa batas. Nelson. Pero basta sabi niya, dadaan lamang sa tamang proseso. Due process of law. Yan ang Yes. kanyang hamon. Mukhang ano na nangyari? Agad bang tumalima ang ombudsman, Nelson? Nauna Sa maghapong ito? Nauna na na magpe-preliminary investigation ng ombudsman dyan Ganon. At yung preliminary investigation na yan, medyo titingnan natin kung gaano katagal. Kasi ang pagkakaalam ko sa ganyan, bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sa balita ko kanina, parang binibigyan natin ng 10 days. 10 days. 10 days. Pero yan 10 working days yan. So 2 weeks yan. Ganun ba yun? 5 plus 5. Para daw po sumagot. Tapos ang ombudsman naman, ay kung ano ang kanilang magiging rekomendasyon, ihahain po yan sa Sandigan Bayan. Yes. Yan. At pagka ito po ay na-file, halimbawa sa Sandigan Bayan, plunder, di ba? Ang kaso? Plunder? Oo naman. Baka sa tingin ko, baka hindi lang plunder yan. Baka meron Madami pang pa. conspiracy Madami siguro, pa. etc. etc. Aarestuhin po ang dating speaker. Yun. Oo. At magkakasama-sama sila doon sa... Ewan ko kung magkakasama-sama nga sila. New Quezon City Jail. Ganun ba? Kasi doon ng di ba? Pero, teka lang, kahapon, bago mag-SONA, meron nang nilabas na warrant Isa pang congressman, di ba? Yung uswag Party list party representative. list. Congressman, Jojo Ang. Jojo Ang. Yan. Oo. Pero ang pagkakaintindi ko dyan, nung binasa ko yung kaso, Oo. parang hindi siya masyado sa flood control yung Ganun sa ba? mga project na involved siya. Kasi hindi lininaw kung ano yung mga project na yun Yun na nga. Tapos meron pa isa, di ba? Lanao ba yun? O sa probinsya, Mindanao area? Oo, mga former congressman naman. Hindi na ba? Hindi active. Oo. Yun. Yun yung sinasabi nung, sino ba yun? Parang may narinig akong panayam, isang abogado. Bakit parang ang sentro puro galing sa Kamara? Bakit anya para bagang Nawala yung sa nawala senador. yung sa bahagi ng Senado? Kasi nga tinatanong bakit mga senador lang ang nakulong at nakasuhan? Bakit sa ganon? dinami-dami ng tinatawag na kongresista, contractors, ay wala namang nakasuhan pa? Kaya yan, nahabol na kaso. Yun. Nako. Anyway, meron namang sabi ng iba, okay daw po yung SONA ng Pangulo, pero meron naman nagsasabing, mukhang nakukulangan kami. Meron nga niya kami hinahanap at hinihintay na hindi niya binanggit ng SONA. Ano yun? Ang isa daw sa mga hindi nabanggit, bakit anya hindi nabanggit yung usapin tungkol sa ICC? Di ba? Hindi na niya pwedeng banggitin yun kasi Mainit ata si Secretary of State Mark Rubio dun, no? At saka si President Trump. Mabanggit mo yan, baka magkamali pa. Ha? Ayun. ICC. Mainit ang ulo ni Donald Trump dyan. Yun na nga. Hindi rin daw po nabanggit yung malawak na pagtutok sa reformang construction. Panukalang batas para po sa political dynasty. At isa daw pong mas malinaw na plano para tugunan ang patuloy na pagtaas ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Yun. At bahagi daw po nung naging talumpati ng Pangulong Bongbong ay nakatuon sa mga hakbang ng administrasyon sa pagtugon daw po sa mga krisis, kabilang pong investigasyon sa mga katiwalian sa flood control, mataas na singil sa kuryente, mataas na presyo ng pagkain at ng langis. Pero ayon daw po sa ulat, hindi ganap na naipaliwanag kung paano tutugunan ng mga hakbang na ito at mas malalim at matagal ng problema sa sistema. Pero lagi naman yan, Nelson, kasi ang SONA, hindi mo naman pwedeng eksaktong lahat ng gusto marinig ng tao ay sasabihin ng isang Pangulo. Kahapon daw, 1 oras at 20 minuto ba? 1 hour, 20 minutes.
kung lahat ng gusto nating marinig sa Pangulo, gusto nyo masabi, baka hanggang ngayon nagtatalumpati pa ang Pangulo. Aha. Baka Martes na, hindi pa siguro tapos ang talumpati niya kung lahat ng gusto nating marinig, gusto niyang sabihin natin. Yes, Diba? oo. Ganun po naman yun. Siyempre, sa pagtaya po nila yan, alin ba dito ang sa tingin nila ay feasible, alin ba dito ang sa tingin nila ay makakatawag ng pansin ng higit na nakararami. Nagkontrasona na ba si Senador Peter Yun nga eh. Alan Cayetano? Inaabangan ko Meron na ba, Direk? O ito na mga kababayan ko. Naku, pasabog ni Cayetano. Naku po. Matindi po ito. Hindi kakayanin ng mga bobolista ito, mga kababayan ko. Pati si Pia Cayetano, balak kasuhan po ni Tito Soto dahil lang po sa pag-share po ng video online. Naku po mga kababayan. Ang Upper Bikutan, Yan. Western Bikutan, napakaraming residente ang naglalakad na dyan. So Mr. President, kaya po natin. I don't have time now and I don't have the pictures of how Cebu City, Mandaue, Davao City, Iloilo, Bacolod, your city, Mr. President, Valenzuela, Mandaluyong, Cagayan de Oro. I was thinking if I'm going to mention the city of Senator Jinggoy and Senator JV, but I will mention San Juan. No? But my point is, Mr. President, may pag-asa Di mo kailangan maghintay na matagal. So nung bata ako, gusto ko na sabihin sa matatandang politiko, panay sabi nyo, para sa amin pero kayo lang yung mayaman Di naman nagbabago. Kaya wag tayong magalit sa mga bata ngayon if they're demanding that when we said this is for you, they want to see faster results. At kaya, Mr. President. So in that sense, let me close, Mr. President, by saying, let's take a second look in having a new local government code, giving more decentralization. Actually, I will push the envelope dahil nakatingin sa akin si Robin Padilla na may kakampi siyang mabigat. Kakampi po niya si Dr. Jose Rizal na nagsabing federalismo ang dapat sa Pilipinas. So Mr. President, there are system changes that can help our country. But it won't happen kung may problema tayo sa demokrasya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family. And it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. So ang huling tanong nung anak, Tay, ang daling sabihin common vision. Pero ano yung common vision na yan? Actually, nasa preamble ng ating Constitution. And allow me to read it. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy, under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do hereby ordain this Constitution. Anak, ito ang batas ng ating bansa. Pero may mas mataas na batas dito, ang batas ng Diyos. Anak, ang isang bansa na hindi niya kilala ang kanyang sarili, yung walang identity, walang mangyayari. So Mr. President, let me put that forward. Whether as individuals, as a community, as a country, let me quote Dr. Miles Monroe. Ayan mga kababayan ko. Nakita nyo po.
Matindi po itong pasabog ni Cayetano. Na doon sa ating mga kasama, pakikuha niyo po yung gist ng mga naunang sinabi para naman ma-share natin sa ating mga kababayan yung bahagi ng kontrasona ng minority group ng Senado. Yan, Nason. Pero itong mga nakarang sona ng Pangulong Bongbong Marcos, Jen, ang isa sa pinakabagong nabanggit niya, at ito yung pinag-uusapan ngayon ng mas marami, Aha. kasi yung ibang narinig natin, halos narinig na rin natin nung nakaraan di ba? Totoo. Ibig Halos sabihin, marami. Oo, ay ulit lang at parang pinapalo up lang niya kung dapat kung ano nang nangyayari. Ha? Okay. Pero ang pinakabago, ito ang sa lahat ng ito yung viral eh. Ano ba kung alin dyan? Racket. Ano Meron. sa kanyang talumpati kahapon? Una, Yung racket. pinakabago, ngayon lang natin narinig. Oo. At ito yung usap-usapan ng marami. Ang tindi, ano? Kasi yung kay Speaker Martin Romualdez, sinabi na ng ombudsman yan eh. Oo, So alam oo. na rin natin mangyayari yan, di ba? Oo. Yung sa systems laws, binanggit niya yung nakaraan na dapat amyendahan yung EPIRA law. Oo, Last dati na year. yan. Oo. Pati yung mga tax amnesty. Oh. Last year pa pinapaamyendahan yan. Kasama yan sa priority bills eh. Yun na nga. Na hindi pa na... Kasi yan, masarap ng pakinggan. Oo. Pero sa katotohanan, dadaan kasi sa... Butas na karayom. Yes, dadaan sa proseso yan eh. Kailangan kasing may version sa Kamara, Oo. may version sa Senado, tapos mag-bycam pa. Yun na nga. At saka dapat may version ka rin ng mga negosyante. Oo, dapat technically, hindi mo... consultation, di ba? Yes, oo. Hindi pwedeng basta-basta makapasa. Yun ang mahalagang version eh. Paano mo maipapasa yan kung busy kayo? Busy kayo sa impeachment, Yeah. busy kayo sa budget, Oo. busy kayo sa kung ano-ano. Kasi tama ka. Kasi pagkatapos ng SONA, isasubmit na ang pambansang budget, Oo. tatalakayin na yan. At pagkatapos ng taong ito, 2027, kampanyahan na po yan. Busy Ay, na oo, kayo sa oo. pagpapapogi. Ay, siyempre. Diba? Kanya-kanyang postura na yan. Kanya-kanyang pwestuhan na yan. At this year, bago matapos ang taon, meron pa tayong barangay elections. Yes. At meron tayo... Agad na meron na Yes. kinabukasan. Ano? Ayun lang ating 52 priority bills. O ayan mga kababayan ko. Kayo nang magkomento dito. Ito po si The Wonders Philippines. Ano masasabi nyo dito sa Yun nga lang. sinasabi ni BBM? O bubudol na naman tayo? Hala ka. Salamat po ng marami. Shoutout sa inyong lahat. Luke Isip, Ma'am Mirna Aura at Gaspar Beltran at Ma'am Imelda Facon at sa lahat ng mga nanonood. I-like at i-share po ito. Mabuhay po.